O, ito nga, Prof, sabi po ni Pangulong Trump, I don't care if Iran goes back to the table. Ibig po sabihin talagang wala, dead man naman siya. Sabi naman ni Iran, di ba, hindi kami susuko, di ba? Historically po ba, gumagana po yung ganitong taktika po ng ibang bansa, like you said, di ba? There were other countries aside from the US that tried to conquer Iran, Ito po mga pananakop na to, like including economic strangulation po. Gumana na po ba to sa Iran? Did Donald Trump actually make a misstep po? This dangerous maneuver? Kasi po, umaasa nga po na this was gonna be the first step supposedly to peace, Pero mukha pong first step po to talagang direct Iran-US conflict, Historically, has this worked? What could work to find for Iran po? Right, oo. Ang ganda ng mga katanungan po, unang-una, tingnan natin yung military capability ng dalawang bansa, Pagdating sa defense naman talaga, si US, yung may pinakamalakas sa buong mundo. But that doesn't mean na kapag malakas yung pwersa mo, ayun yung way mo para masakop, o masubdue mo yung isang bansa, halimbawa na lamang yung Iran, na nakita natin sa kasaysayan nila na walang nakakatibag, walang conquer sa kanila, and ang maaaring gawin ng US diyan is to withdraw from Iran and from the Middle East, kasi ang isang bansa rin na nagtulak sa kanila para gawin yung pagbobomba sa Iran ay yung Israel. Israel, it was Israel's idea kung bakit napasapak din yung US diyan, dahil may mga hidwaan din yung Israel at ang Iran, but technically napasubo na, in other words, yung US, nandyan na sila, yun yung sinasabi ng mga ibang nag-a-analyze din na easy entry but hard exit, hirapan sila dun sa exit nila, and mukhang embarrassing yung magiging exit na nakikita natin dito dahil nga hindi nila kayang sakupin yung Iran. Secondly, may nagsasabi rin na dalawa yung perspektibo ng economic divergence na nakita natin dito sa tactic ni Trump, pagdating sa Iran. Unang-una, makita natin na maaring nakikita ng karamihan yung failure, kasi nga may stoppage, may blockade tayong nakikita. So on the part of anyone, nakita natin na parang demerit ito sa US, but if you try to look at the bigger picture of it, kasi negosyante, businessman kasi si Trump, pwedeng nakita niya itong negative impact na ito, pero kung mapansin niyo, na-redraw niya yung oil map, unang-una, naging successful siya dun sa Venezuela, tapos yung kanyang pagkuha sa Canada at saka sa Greenland, mukhang yung Western Hemisphere, yung Amerika, mukhang kuha niya. Tapos yung Middle East, mukhang alam niya mahihirapan siya dito. So mas focus siya ngayon. Merong tinatawag ngayon, next month may paper akong i-discuss sa mga community scholars sa Malaysia. Ang tinatawag ko dito yung offshore balancing ng Amerika sa buong mundo. Ibig sabihin, yung US, pinag-iisipan na nila ngayon yung strategiya kung saan pinapalakas nila yung mga kaalyansa nila para hindi na sila yung mismo ang mamuno doon sa sa deterrence na yan, kasi alam nila nauubos na din yung kanilang resources, yung kanilang kayamanan, at saka may problema rin sila sa domestic politics nila kasi magmi-midterm elections, tapos hindi pa nila alam kung sino ang papalit kay Trump pagkatapos, so meron silang problema talaga doon sa bansa rin nila. So, ang offshore balancing, sinasabi nito na palakasin na lang natin itong mga kaalyado natin, hayaan natin sila yung gumastos, at tingnan na lang natin ating pansariling problema sa ating ekonomiya at politika. Mangingialam na lamang si US kapag nagkaroon na ng mas malaking problema